Mayamang buhay at masaganang bagong taon, mga kababayan kong Pilipino. Ang ating props po ngayon is the greatest success in the world. Ang basihan ko po dito ay ang sinasabi ng Biblia na what profited a man if he gains the world yet loses his soul. Ang ating mga kababalaghan sa ating kabadgetan ay until now hindi pa nare-resolve kasi until this day hindi pa siya pinipermahan ni President Marcos Jr. Now, alam niyo ba nung December 20, 2023, last year, ang Pangulo po ay nag-sign ng budget for this year, 2024. Kaya lang, itong mga budget shenanigans na to ay from 281.91 billion proposed budget, i-ginak up po ng Malacanang na naging 5.768 trillion ang na-approve na budget ni President Ferdinand Marcos Jr. para sa taong ito 2024. Kung i-divide nyo po ang 5.768 trillion sa 281.91 billion na proposal, siya po ay nagdagdag ng 20.46%, or this is almost 21%. Napakalaki po yun sa kasaysayan ng budgeting. Ngayon lang po yan nangyari na sobrang laki po ang idinagdag na hindi naman pre-propose ng mga lahat ng sangay ng gobyerno na budget ng bawat opisina. Ngayon, if you remember, nag-start po yung ingay na yan nung ang mga tao ay pumapalag na sa flood control na may budget supposedly yan, pero walang nangyaring project sa 2024 dahil sa mga kalamidad. Tomorrow will be December 30. Ewan ko kung may araw pa na trabaho sa gobyerno, pero parang holiday yata ang buong Pilipinas. So, kung hindi niya mapipirmahan ang budget for 2025, according to our Philippine Constitution, Paragraph 7, Section 25, Article 6, siya ay marire-enact. Meaning, ito ay marire-enact lamang yung 5.768 trillion na approved budget ng 2024. So, titingnan po natin kasi both chambers have controversies as to the 2025 budget kasi kinat po ang allocation for the needed services ng PhilHealth and significantly increased items for the pork barrel budget plan. Ano yung mga pork barrel? Mga AKAP, mga kung ano-anong programa na hindi yan kasama sa mga original na mga budget in the previous years. So, noong December 20 this year, okay, nag-back out si President Ferdinand Marcos Jr. to sign the proposed budget as endorsed by the Senate dahil daw he needed to study more the proposal. Ang mga significant po na nangyari ay ang DepEd
ay kinat doon sa lower and upper house ng 10 billion for computerization. But PBBM is likely to restore that budget daw. In respect to PhilHealth, ang Secretary Ted Herbosa stated that it will provide benefit to all its members even without the normal subsidy for the PhilHealth members. I also shared this in one of my segments na most likely i-uphold ni PBBM na zero budget ang PhilHealth kasi nga napaka-liquid daw ng PhilHealth natin na marami silang surplus. So most likely baka i-adjust lang niya o i-tweak lang niya ng konti ang budget na yan. Ang sinasabi ng mga experts, ang PhilHealth pag hindi binigyan ng subsidy, ito ay violation sa mga existing na batas ng Pilipinas, kagaya ng sin tax law. Ano yung sin tax? Yung mga sigarilyo, mga alcohol, tinatax po yan at ang proceeds from that tax, 80% of which is supposed to go to the PhilHealth. Excise tax also is 50%. Doon sa tax ay earmark na. Meaning earmark means automatic pag may excise tax ka na 50% ay also kagaya ng sin tax na 80% ay automatic pumupunta dapat yan sa universal health care na services. Ngayon, dapat pong maintindihan, parang bahay yan siya. Ang budget po natin, kung tayo ay kulang ng ating earnings or income ng ating parents, ang ating parents po ay umuutang. Ngayon, ang Pilipinas, kulang po ang taxes natin. Kaya po, lumubo po ang utang sa time ni BBM kasi nga wala tayong sufficient na pera from the taxes kasi doon nakukuha yan. Tatlong sources po ang ating income. Una, sa mga taxes at saka doon sa mga tariff rates. Okay? Pag nag-e-import ang mga goods natin, meron tayong mga tariff rates na yan. Pangalawa ay uutang tayo domestically. Ano yung inuutang na domestically? Our government will owe from the local corporations or banking institutions to ensure na meron pong budget na nagagamit tayo kahit wala or kulang ang ating taxes. Ang pangatlo po ay ang mangutang tayo internationally. Yun po yung sa World Bank, mga ganyan. Or in between countries na humihingi tayo ng mga or umuutang tayo sa kanilang service facilities or mga expertise nila in both in cash and in services. So, yun po ay sana makinig ang ating mga liderato na i-revisit talaga regardless of political affiliations and parties para naman po ito sa maliliit na tao at bring the majority of the people who are less fortunate
na hindi naman doon lang sa mga dole out na pera, kundi pagtrabahuan nila talaga, bigyan ng kabuhayan, give livelihood to these people who cannot have formal job. To this I end. A Merry Christmas. Let us continue to pray for the peace. Sana wala ng gulo sa mga panggigipit sa kapwa politiko. Let the legacy na naibigay ulit natin sa mga taong inihalhal natin, thinking that once and for all, this nation will grow, na pag-iiwan na po ang Pilipinas sa Asia. Happy New Year mga kapatid, at sana makinig kayo sa mga vlogs na informative at may factual basis at hindi dahil nagmumura or dahil exasperated. We can be exasperated, but we can only educate our less fortunate na mga tao na hindi po nakakaintindi sa mga nangyayari. Kung ibenta po natin ang ating mga boto, ayan na naman, sana ihalhal natin kahit walang ibinibigay na pera ang ating mga nagra-run for elective positions. Goodbye and thank you for your subscription.